maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, nakabalik na po sa bansa ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent matapos ang matagumpay na misyon sa Myanmar na tinamaan ng magnitude 7.7 na lindol. Binigyan sila ng Heroes Welcome ng gobyerno ng Pilipinas para kilalanin ang kanilang kabayanihan sa pagtulong sa ating mga kapitbahay sa Asia sa oras ng matinding kalamidad. Pero bago pa man sila nakauwi, ipinarating na agad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pasasalamat at papuri sa kanilang ginawang misyon sa Myanmar. Panoorin po natin ang Heroes Welcome na iginawad sa 89 na miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa Myanmar. Ladies and gentlemen, let us welcome the Philippine Interagency Contingents from Myanmar. Once again, ladies and gentlemen, our Philippine Interagency Humanitarian Contingents from Myanmar. Ladies and gentlemen, once again, good evening and welcome to the ceremony for the arrival
of the Philippine Interagency Humanitarian Contingents from Myanmar. The Philippine Interagency Humanitarian Contingents from Myanmar, headed by Lieutenant Colonel Diploma Philippine Air Force, is composed of the urban search and rescue teams from the different agencies, such as the Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, Metropolitan Manila Development Authority, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Army, Office of Civil Defense, the Philippine Emergency Medical Assistance Team from the DOH, and pilots and crew from the 220th Airlift Wing that supported the search and rescue efforts and extend assistance to the affected communities after the 7.7 magnitude earthquake at Myanmar. At this point, may we request the Chief Air Chaplain, Colonel Alberto Arcambic II, Chaplain Service General Staff Corps for the invocation. Let us place ourselves in the loving presence of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Loving and faithful Father, we thank you for the safe return of our interagency Philippine contingent from their mission in Myanmar. You guided them through danger, strengthened them in service, and used their hands to bring healing and power. Bless each of them for their courage, compassion, and dedication. May their example inspire us all to serve others with the same spirit of mercy and unity. We entrust them now to your continued protection and peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. As we proceed, we would like to acknowledge first the presence of the following personalities. The Secretary of National Defense, Secretary Gilberto C. Teodoro Jr. Secretary of Department of Health, Honorable Teodoro J. Herbosa. Administrator of Office of Civil Defense, Undersecretary Ariel F. Nepomuceno. The Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, General Romeo S. Browner Jr., Philippine Army. The Commanding General, Philippine Air Force, Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force. HPAF staff, other distinguished guests from the Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Metropolitan Manila Development Authority, Department of Environment and Natural Resources, Office of Civil Defense, and the Philippine Air Force. Philippine Interagency Humanitarian Contingent from Myanmar, headed by the Contingent Commander, Lieutenant Colonel Erwin S. Diploma, Philippine Air Force. Pilots and crews, ladies and gentlemen, magandang gabi po sa ating lahat. At this juncture, may we request the Secretary of Department of Health, Honorable Teodoro J. Herbosa, for his welcome remarks and acknowledgement. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una, isang mainit na pagbati. Welcome home sa ating Philippine Interagency Humanitarian Contingent na matagumpay na nakabalik mula sa kanilang misyon sa Myanmar. Ang inyong sakripisyo at serbisyo ay hindi matatawaran. Hindi lamang ninyo pinamalas ang galing Pilipino, kundi pinadama rin ninyo ang puso ng ating bansa sa panahon ng lubhang kailangan ito ng ating mga kapatid na sa rehiyon. Today, we gather not only to welcome home our brave men and women, but also to honor the selflessness, compassion, and unwavering spirit that you have demonstrated in the face of tragedy beyond our shores. The 7.7 magnitude earthquake that struck Myanmar brought intense devastation, but in the moment of great need, you, our Philippine Interagency Humanitarian Contingent, rose to the occasion. You responded not just as experts in rescue, health, logistics, and coordination, but as true ambassadors of hope and humanity. On behalf of the Philippine government, the Department of Health, the Filipino people, I extend my deepest gratitude to each and every one of you. From the urban search and rescue teams, our Philippine Emergency Medical Assistance Team, our private sector partners, and all contributing agencies. You carried with you not only life-saving equipment and supplies,
but also the warmth of Filipino spirit of bayanihan, ready to heal, to help, and to stand in solidarity with those in distress. Your mission reflects the essence of our health sector's calling to serve those most in need, even beyond our borders. It is this brand of courage, service, and compassion that strengthens our commitment to a healthier, safer, and a more resilient ASEAN region. Alam naming hindi madali ang iniwan ninyong pamilya, iniwan ninyong trabaho, at tiniis ninyong pagod at panganib. Ngunit dala ninyo ang isang mas malalim na layunin, ang maghatid ng buhay, lunas at lakas ng loob sa mga nangangailangan. Hindi lamang kayo mga profesional, kayo ay mga tunay na bayani. Ang inyong pagkilos ay pagpapatunay na ang ating paninindigan sa prinsipyo ng One ASEAN, One Response sa gitna ng sakuna, tayo ay handang magbigay ng tulong dahil alam natin na anumang paghihirap, anumang trahedya ay hindi mahadlang para magtagumpay ang pagkakaisa at pagkalinga. Kaisa kami sa hangarin ng Office of Civil Defense at ng iba't ibang ahensyang bumuo sa contingent na patuloy na paigtingin ang ating kahandaan, hindi lamang para sa ating sariling bayan, kundi para sa buong rehiyon. Sa tulong ninyo, pinatunayan natin na ang Pilipinas ay maaasahan, may puso, at may kakayahang tumugon saan man tayo kailanganin. At habang kayo ay nagbalik bansa, dala ninyo ang respeto at paghanga ng buong sambayanan. Muli ninyong tinaas ang dangal ng ating bansa. Ang inyong dedikasyon, tapang at malasakit ay hindi malilimutan. Sa bagong Pilipinas, nais nating iparating ang malinaw na mensahe. Bawat buhay ay mahalaga at kayo ang buhay na patunay niyan. Maraming salamat muli sa maligayang pagbabalik at mabuhay po kayong lahat. Thank you, sir. We shall now proceed to the symbolic giving of Certificate of Recognition. We will request Honorable Gilberto C. Chodora Jr. for the symbolic presentation of Certificate of Recognition to the contingent commander and team leaders, to be assisted by Undersecretary Herbosa and Undersecretary Nepomuceno. We request the following for the symbolic presentation of Certificate of Recognition. This is awarded in commendation of your distinguished service and steadfast dedication as a member of the Philippine Interagency Humanitarian Contingent deployed to Myanmar from April 1 to 12, 2025. Your vital contribution to the humanitarian response following the 7.7 magnitude earthquake of March 28, 2025 brought relief, recovery, and renewed hope to affected communities. Your service exemplifies the Philippines' enduring commitment to compassion, solidarity, and international humanitarian cooperation. Awarded this 14th day of April 2025 at the Villamor Air Base, Pasay, Metro Manila, Philippines. This certificate of commendation is given to Lieutenant Colonel Erwin S. Diploma, Philippine Air Force. Thank you, sir. The same certificate of commendation is given to Bureau of Fire Protection Team Leader, Fire Chief Inspector Eli B. Pimwat II. Thank you, sir. The same certificate of commendation is given to Philippine Army Team Leader, First Lieutenant Alexis C. Nocos, Philippine Army. Department of Environment and Natural Resources Team Leader, Mr. Gerard S. Natividad. Office of Civil Defense Team Leader, Mr. Leo A. Tugawan.
Thank you, sir. Metro Manila Development Authority Team Leader, Mr. Franco Nuevo M. Hornacion. Department of Health Team Leader, Mr. Eric John D. Capito. Thank you, sirs. We will now request the Secretary of National Defense, Honorable Gilberto C. Chodoro Jr. for his remarks. Ladies and gentlemen, I know you've just undergone several days of sleepless nights, a long journey, mahabang biyahe, papunta at pabalik. So sa ngalan ng ating Pangulo at ng Sambayanan, kami po'y nagpapasalamat unang-una sa Panginoon na inuwi niya kayong ligtas sa kapahamakan. Pangalawa, na naipamalas po ninyo ang espiritu ng Pilipino na tumutulong sa kapwa at tumutulong lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan. So the selflessness that you've shown is something that the Filipinos are very grateful for and are proud of. So sa ngalan po uli ng ating Pangulo at ang Sambayanan, marami pong salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Thank you, sir. Before we end our program, we request everyone for a group photo. Hindi po biro ang naging karanasan ng mga miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa kanilang isinagawang humanitarian disaster mission sa gumuhong Jade City Hotel sa Naypyidaw sa Myanmar. Ayon sa kanila, bukod sa panganib na kanilang sinuong, humarap din sila sa maraming hamon. Ayon kay Civil Defense Officer Neil Patrick Mamaklay, kulang ang supply ng tubig at kuryente sa lugar kaya kailangan gumamit ng generator. Ayon naman kay Contingent Commander Lieutenant Colonel Erwin Diploma, kahit manipis na ang tsansang makakita pa ng buhay sa gumuhong gusali, hindi pa rin sumuko ang grupo at ipinagpatuloy ang misyon. Buhay man o patay ang kanilang marigober para lamang makampante ang mga nagdadalamhating pamilya ng mga biktima. At bagamat may language barrier, hindi ito naging hadlang upang mapaglingkuran ng mga residenteng nangangailangan ng atensyong medikal. Minsan po talaga, dahil wala nga pong due to the socio-political context na rin po ng Myanmar, medyo regular po yung brownouts and of course the water supply is not available all the time. Kinailangan po namin mag-igib at kinailangan po namin talagang minsan po magsindi ng generator. Pero kung wala talaga po, lalo na nung pumunta po kami ng Mandalay, wala po kaming readily available na generator na magamit. So in the dark, doon po talaga kami natulog na malamok, mainit. Pero part of the mission, sir. Wala naman pong pagsisisi doon. Yung hirap, sir, expected. Pero yung emotions na nakatulong ka, nakapagbigay ka ng medical assistance po doon sa mga locals, doon sa buong community, even outside doon sa community, talagang dinadayo po kasi yung PMAT. And although unfortunately po wala po tayong na-rescue, nakapagbigay pa rin po tayo ng closure doon po sa ating mga na-retrieve. And I think that is also an important thing. As expected po talaga doon sa ating mission, and as mga responder po talaga, is every mission is different from kahit po earthquake response ito ulit, pero again, kakaibang hamon. Pero even if yung ating Philippine Interagency Humanitarian Contingent is composed of different agencies, again, pinakita natin yung pagkakaisa at yung ating interoperability. So by doing so, na-perform natin ng maayos at safe yung ating operation, and
safely po nakabalik po ang ating contingent dito sa Pilipinas ng safe. Doon natin makikita yung dedication natin. A challenge on our part kasi may mga agency na ngayon lang kami nagsama-sama. So doon lang tayo sa nakita lang actual operation namin. Pero yun, yung barrier na yun is dahil nga yung dedication, yung commitment natin na harapin ano man yung mga panganib o even if it means na you risk your life. Pero dahil sa gusto ng mga user teams na specifically is makatulong at gusto natin makakuha tayo ng mga live victims and even to the extent na sa recovery na alam naman natin na wala sign of life pero dahil sa recovery efforts as long as safe yung area natin, we will do so para lang again ang ano natin is para ma-at peace natin yung mga pamilya na naiwan ng mga victims na yun. Kahit sa gitna ng trahedya at pagdadalamhati, nanaig pa rin ang kabutihang loob ng mga residente ng Myanmar na ikinataba naman ang puso ng mga miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa kabila ng hirap at pagod sa misyon. Ayon kay Dr. Maria Ivy Lozada, leader ng Philippine Emergency Medical Assistance Team ng Department of Health, na isa sa miyembro ng PIHC, ikinagulat pa nila ang ipinakitang pag-aaruga sa kanila kahit na mga residenteng biktima ng lindol, bilang sukli sa kanilang pag-alalay at paglilingkod sa mga biktima ng sakunang nangangailangan ng atensyong medikal. Nasa 1,046 na pasyente ang natulungan ng DOH PEMAT. Ikinamangha pa raw ng ibang ginamot nila ang kalidad ng kanilang ibinigay na serbisyo sa mga biktima. Ayon kay Lieutenant Colonel Erwin Diploma, ang contingent commander, tumingkad sa misyon ang serbisyong Pinoy. Sobrang bait po ng mga tao doon that naging madali po yung aming operation doon. They were so generous. Sobrang bait. Barrier, diba? May language barrier but with the help ng interpreters namin na a-address yun. Walang problema yung communication. Yung mga tao doon from all over Myanmar, they were going to our camp just to give us water, food, everyday. Ang daming, pwede na nga kami magtinda ng bottled waters. Sa dami ng bottled water na binibigay everyday, pati food, clothing. So yun po yung binibigay rin namin sa mga pasyente while waiting for their turn to be consulted. Binibigyan po namin ng water, pagkain kasi sobrang init po doon. Aabot ng 45.1 yung temperature. Opo. Sinasabi nga ng mga locals doon is kakaiba yung serbisyong Pilipino kasi Filipino is they work with a smile. So yun po yung service with a smile. Kaya po yung mga locals natin is wala po silang alinlangan na lumapit po doon sa ating field hospital. Consultation lang namin sa OPD, just like parang ang nasa Pilipinas ka lang, yung area na yon. Sobrang warm ng mga tao that we even get to love them. They were even crying when we left. They wanted, may isang comment nga doon na we wanted you to stay here forever. Kasi yun, it was the first time po na they experienced that kind of healthcare na binibigay with compassion. Parang doon pa lang po nila na-experience yung care na binibigay natin. O doon na may injury siya sa paa, marumi yung paa niya but ayaw niya munang pahugas kasi parang paa po eh. We told him that yun po yung gawain namin, kailangan linisin yung paa mo bago gamutin. So yun, he was so grateful, na-shock po siya sa ganun. Ngayon pa lang daw niya na-experience yung ganung pag-aalaga. Actually, medyo nangihinayang. Talagang gustong humabol. Nag-open pa po kasi ng half a day yung PMAT noong last day. Actually, supposedly pack up na nila yon. Pero nag-open pa sila half a day to cater kasi po yung overwhelming demand din doon sa area. Talagang mararamdaman niyo po yung gratefulness sa mga tao. Nagbibigay sila ng mga pagkain, water na yung mga bottled water. Hindi nga po namin naubos. Dinonate lang po namin pabalik ulit sa mga local communities. Iniwan po namin lahat ng perishables po namin doon. Pero yung pong kanilang gratefulness, dama po namin yun. And yung nakatulong ka, tapos parang ikaw yung nagbigay ng light sa kanila at those darkest times ay napakasaya, parang maalwan sa sarili and soul-fulfilling. So yun po yung kakaibang pakiramdam na even if nasa disaster-prone area ka, nasa sila apektado, pero dahil doon mo po mararamdaman yung fulfillment kasi mararamdaman mo na appreciate kanila dahil even if meron silang kakulangan sa pagkain pero patuloy pa rin yung donation na dumarating. So a show of appreciation doon sa team natin na offering our services also sa kanila.
Hindi matutumbasan ang naipong karanasan at katuparan ng misyon ng mga miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa kanilang naging disaster mission sa Myanmar. Baon-baon nila sa pag-uwi ang mga ngiting na mutawi sa mga residenteng kanilang natulungan, kahit ang mga mumunting pasasalamat na iniabot sa kanila bilang ganti sa pagkalingang ibinigay nila sa mga biktima ng trahedya. Higit sa tulong na naibigay ng misyon, mas ninanamnam ng mga miyembro ng PIAHC ang mga aral na dadali nila sa mga susunod pang misyon. Yung fulfillment sa part ng mga responder is paano tayo makatulong at ma-achieve natin yung mission natin is mag-render tayo ng tulong sa USAR, and specifically din po, gusto ko rin po i-highlight yung PEMAT natin, yung accomplishment na ating PEMAT. A total of 1,046, I believe, patients ang kanilang in-accommodate. Sobrang saya po na makatulong din sa kanila. Kasi tumulong din po yung Myanmar sa atin during Typhoon Haiyan. O doon po sila na-assign. They wanted to go to Tacloban but na-assign po daw po sila sa Bogo, sa Cebu. So nakausap ko rin po yung isang doctor doon na-deploy din po rito sa ano. So pinakita niya po sa akin yung mga pictures. Naniniwala po ako na HADR, yung field ng HADR is all about the people. And the people are the ones that you will never forget in any deployment po talaga. Hindi man po siguro yung pangalan, pero yung experience, yung pinagsamahan, yung mga kwentong na ibahagi nila sa'yo will always be a part of me. And of course, will always fuel my desire to do more in the future, sir. Sa kalagitnaan naman ng kanilang misyon sa Myanmar, nabuhay ng loob ang lahat ng miyembro ng contingent matapos iparating sa kanila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mensahe ng pasasalamat at pagpupugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang ginawang misyon. Ayon sa contingent, nakakataba ng puso at nakakawala ng pagod ang marinig mismo ang pagkilala ng mismong Pangulo ng Bansa sa kanilang hirap at sakripisyo sa sinuong ng misyon sa Myanmar. The President has instructed me to relay to each and every one of you his personal thanks and gratitude for the wonderful service you are doing to our fellow men in Myanmar, particularly in this time of their extreme need. Sa amin po, sa mga responders po, especially po pag nasa ibang bansa, yung marinig mo po yung message na no other than our President na appreciate yung mga efforts natin, is nabuboost po yung ating moral. So, hindi naman po natin maiwasan na may mga pamilya din po kami naiwan dito sa Pilipinas, pero every time yung pagod, yung puyat, so yung exhaustion, pero every time makakarinig po kami ng mga ganong mensahe, is nakakalimutan po natin. And again, parati po kami nakapokus doon sa aming mission, which is to perform search and rescue operation and medical assistance doon sa Myanmar. Nakaka-touch po yung sinabi niya po sa amin. Masaya po, masaya. Binahagi rin po namin yun sa team namin. Actually, that day, sir, kalahati na po yun. Medyo yung moral namin, it's not as high. Yung enthusiasm namin, it's not as intense. So, when we heard of that through Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, napaka-thankful po namin. Parang naganahan ulit kami na our efforts are being recognized by the President. And of course, that renewed our vigor to even help more and do our work better. Pagdi-debrief kami, I think the consensus was, all things being equal, mas marami pa sanang nagawa, no? Kaya magdi-debrief kami kung papaanong natin may pipino ang mga procedures natin. Kasi maagap naman ang pag-responde natin at marami nga natulungan ng ating, lalo na ating mga doktor, no? However, magdi-debrief kami ng todo sa area-specific debriefing sa mga hamon na hinarap nila at kung paano namin matutugunan. So actually, bumalik itong ating PMAT team at saka yung interagency contingent, pero kahapon nagpadala din tayo ng 4 na team for psychosocial support. Sa Yangon naman sila. Sa Yangon sila assigned. Ang mission naman nila to help yung mga Filipinos na suffering from psychosocial problems because of the effect ng earthquake. So, support naman natin yon. I think yung embassy sa Yangon ang tumutulong sa kanila. 6 ba sila? 6 na personnel ng psychosocial galing sa aming National Center for Mental Health.
Ikinagalak din ng buong contingent ang iginawad sa kanilang Heroes Welcome ng gobyerno. Bukod dito, pagyayamanin din nila ang karanasang napulot sa 2 linggong humanitarian mission para mas makatulong pa sa nakararami sa oras ng mga krisis at kalamidad. Although this is not my first time sa ganitong setup, sir, napaka-overwhelming pa rin po na makita yung sina Ma'am Susan, sina Direk Agnes, all of our officials, and of course, our workmates our colleagues na talagang sinasalubong ka. They are proud of you. It's a difficult feeling to explain. It's very overwhelming and it's just a happy emotion overall, sir. Paglabas pa lang mo namin ng eroplano at makita mo yung mga kababayan mo na welcome ka ng sabi nga natin, ito yung mga priceless na mga achievement namin. So hindi po mababayaran yung feeling at yung hindi po masasayang yung effort namin. So yun yung po yung kabayaran doon sa lahat ng effort na binigay namin doon sa Myanmar. And again, we were just doing our duty so to help others. So mas better po yung appreciation namin pagka kapwa mo kababayan yung nag-appreciate sa pagbalik doon sa nagawa naming tulong sa ibang bansa. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang may iwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas.